hapon po sa ating lahat. Good afternoon, Coach Good Mariel. afternoon, Coach Santini. At syempre, good afternoon, Life Giver family. Ayan, Ayan. parang hindi kayo excited. Good afternoon, May Life tao Giver ba family! dito? Ayun! Ayan, no, bilis ng araw, third Sunday na po ng January. Yes. 'Di ba? At naniniwala po ako hindi pa po tapos si Lord. Tama po ba? That's right. He's indeed the progressive God. Last week, grabe ang ginawa po ni Lord sa atin, no? Awakening Sunday. It was a jam-packed service at naniniwala po ako, grabe rin ang mangyayari po ngayong service po na ito. Amen? That's right, Coach Santini. Naniniwala ako na ang Life Giver family ay nilulook forward ang ating Sunday service kasi makaka-receive na naman tayo ng fresh anointing. Kaya naman, hurry! Be here! Bring your families and friends! And sa mga nasa online family natin dyan, hello! Good afternoon po sa inyo. Please comment down below your name and your location kasi mamaya isa-shoutout namin Yun, po no? kayo. At sa mga first time po na mag-tune in online, please comment new friend. Again, comment new friend kung first time nyo po mag-tune in online and our friends will connect with you shortly. Yes, tama ka dyan, Coach Mariel. And also, we want to remind you po, no, of the important events po na magta-transpire this February sa ating church. Ayan, calling all newlyweds. Sino po dito ang bagong kasal? Ayun, meron Kung po hindi ka ba? newlywed, no, mga kaka-engage na couples lang. Ayan. Ayun. So, kickstart your journey together with love, learning, and Wow. laughter. Ayan, so join us po sa isang special marriage seminar na ang title po is Spouse Project. Habol ka ba dito, Coach? Sana. Habol ka sana. Kaya pa yan, no? Sa February 8 at sa February 1, no? So, sa mga gusto pong mag-register, visit po ang ating website, lifegiverchurch.ph/pastoralwords. Wow, grabe. Exciting yan. And alam mo, Coach Santini, naniniwala ako na ang Life Giver Church wants to encounter God in a deeper way. Kaya good news, family, because we have our first ever life retreat this 2025 na mangyayari sa March 6 to 8, 2025 for only 950 pesos, Coach Santini. And of course, before life retreat, meron po tayong life retreat preparation at ito po ay may dalawang batch. For batch 1, this is via Zoom. It is happening this coming Feb 21, 6 p.m. And ang ating batch 2 po ay mangyayari dito sa church sa room 2 po on February 22, 2025 at 2 p.m. Kaya ano pang iniintay nyo? Register na at lifegiverchurch.ph/life retreat or contact your life group leader for more information. Kaya naman, sa mga hindi pa po nakakapag-life retreat dyan, wag na po natin palampasin ito. See you there. Yes, and syempre, Coach Mariel, after ng live retreat, ituloy na nila. Tama po ba? Yes, that's so, right. ayan po, no, Victorious Life Class. It is happening on February 1, 8, and 15. So, that is 1 to 5 p.m. So, same po, register po tayo, lifegiverchurch.ph/blc. So, wag niyo po ma-miss ang opportunity to experience a victorious life. Wow! And of course, Coach Santini, ang ating merch, ang Puso merch ay talagang available pa. At good news, ang Puso planner po natin ay 720 pesos na lang at hindi lang po yun. Wow. Pag bumili ka ngayon, may kasama po itong Bible. At hindi lang natatapos dyan ang pasurpresa natin ngayong hapon na to dahil po ang Dear God Prayer Journal ay 350 pesos na lang. Murang-mura. At pag bumili ka po nito, may kasama din po itong Bible. Kaya naman, grab yours now. Nasa baba po yan para marami tayong prayers na ma-answer at planong matutupad this year. Wow, that's great. And to add on to that, Coach Mariel, no, meron pa tayong additional event para po sa lahat ng youth. Sino po yung katulad ko na youth? Ayan, sige nga po. Mag-ingay! Mga mukhang youth, di ba, youth? Ayan. So, ang ating youth gig po is back on January 25 po. Ayan. Wow! So, next week na ito. Yes. 3 p.m. sa 7th floor. Kaya kung youth ka, katabi mo, sabihin mo, see you there. See you there! Yes, full pack ang first quarter of the month. Sobrang nakaka-excite, no? And syempre, ngayon po, let's take this time also to greet po ang ating mga on-site and online Life Giver family. Ayan, sa mga taga-on-site po, no? Hello po sa inyo. At sa mga online, ito, i-shoutout po natin yung mga people online na nakikita po natin dito. Ayan, unang-una na dyan, Coach Santini, na naka-tune in live si Rafael Rado. Hello to you, hello, brother! Raf. And Parang nakita nandyan ko rin siya din dito, si Alexandra Nicole. Wow, si
Sige, sino pa ba? Nicole Dominque. Ayan. Dominique, ayan. So, hello po, shout out po sa inyo. And sabi naman po ni Leonarda Ignacio, thank you very much, Lord Jesus. Blessed Sunday po. Hello po sa inyo. Yan, and shout out din po kay Ate Judith Florendo. Hello po sa inyo at sa inyong family. Shout out daw sa Life Giver Metro na naka-tune in online. Hello. Wow, And hello, of Life course, Giver sa mga Metro. Life Giver BGC na naka-tune in online. Yan, and ito, last na, si Ezekiel Arcega. Ayan. Shout out daw po sa nabubulol pa ako. Media Ministry, shout out po sa inyo. Alright. Grabe, no? Excited na ang bawat isa. Pwede bang maparamdam na mga nasa on-site kung gaano kayo ka-excited? Pwede bang marinig ang inyong iyawan na may kasamang palakpakan? Yes! Alright. Grabe, Coach Santini. Talaga naman, no? Hindi na natin ito papatagalin. Kaya let's all stand up, Life Giver family. Ayan, pwede bang makarinig ulit ng palakpakan na may kasamang hiyawan? Alright, and together as a family, Coach Santini, let us worship God! Amen! Sabihan mo nga ang katabi mo, I'm so glad you are here. You belong here. So, pwede ba natin recite ang ating verse? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Amen? So dito, alam niyo ba na may mabuti tayong pastol? Ang mundo ay naliligaw, pero pag nasa Panginoon ka, wala kang dapat pangamba kasi naroon siya lagi, sasamahan ka at di iiwan. Amen? Sige lang! Come on! Oh, 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 oh. Di makakamba sa kawalan, pagpapala mo'y lagi naan. Natakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyakan lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah! Pagkat ikaw ay mabuti. Dance before the Lord. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sabat na at iba. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sabat na at iba. Sabat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihilig pa pagkat ika'y sabat na. Ika'y sabat na at higit pa. Oh, oh, oh. Di makakamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-amen, pagkat ika'y ay mabuti. Napakabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sabat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sabat na at higit pa. Sabat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihilig pa pagkat ika'y sabat na. Ika'y sabat na at higit pa. Thank you, Lord, for you are a good shepherd. Sinasamahan mo kami, hindi mo kami iniiwan. Kaya, Panginoon, papurihan ka namin sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang mahihilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na
kapangyarihan ka sa aming buhay, sa kagalingan, sa paglaya, sa kasalanan. Kaya kami, Lord, nagdiriwang. Aawitan ka namin. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Thank you, Lord. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Let's declare the word of God. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay aking sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Celebrate! Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan man hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandaling ay laging sasama. Hallelujah! Banal na Espiritu, atin ay kalakasan. Amen! Upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, let's declare. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Thank you, Lord. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag- Diyos na makapangyarihan, declare in your life. Oh, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailanman, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Hallelujah! From front to the back, give a clap of praise to the Lord. Sa mga nasa taas, give a clap of praise to the Lord. Hallelujah! We give you glory, we give you praise, we give you honor and reverence, oh God. Hallelujah! Thank you, oh God. Lord, saan kaya kami kung wala ka sa buhay namin? You have gathered us, Panginoon.
We have been saved by your grace. We have been saved by your everlasting love. That's why, O God, kami ngayon ay nagpapasalamat sa iyo at aawitan ka. Sasambahin ka ng buong puso at kaluluwa, Panginoon. Thank you for your presence that will continue to move to each and every lives. Maaring meron kang nararanasan, ramdamin mo ang yakap ng Panginoon sa buhay mo. The fact that you are here, God has been faithful to you. May pagsubok ka, oo. Meron kang nararanasan. Pero alam mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kaya ka dinala sa lugar na to. Kaya papurihan mo siya, awitan mo siya. Oh, this is our prayer to you, O God. Sa bawat araw, ikaw ay aking sasambahin. Magsusumamo at mananalangin. Pasasalamat ko'y sasambitin. Mananahan sa'yo't maglalambing. Sa pag-ibig mo, ako ay sinuyo mo. Kaya ngayon ako'y naririto. Sa piling mo ako'y may ligaya. Napupuno ako ng pag-asa. Damdamin mo, niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad mo. Oh, sinasamba, inaawitan ka. Sing it out, church. Kantahan mo ang Panginoon. Sa bawat araw, ikaw ay aking sasambahin. Magsusumamo at mananalangin. Sa salamat, masasalamat ko'y sasambitin. Mananahan sa'yo maglalambing. Sa pag-ibig mo, sa pag-ibig mo, ako ay sinuyo mo. Kaya ngayon ako'y naririto. Sa piling mo ako'y may ligaya. Napupulo ako ng pag-asa. Niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagkapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad ko. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig. Thank you, Lord, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad ko.
lingkuran. Inaalay ang aming buhay. Oh, salamat, O Diyos. La 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 la. Enjoy the presence of God. Ya la 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 la. La la la. Come on, lift up your voice. Thank you, Lord. Niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong pinupulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus. Tiyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong pinupulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad ko. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga ginamit mong mga tao upang kami magkaroon ng kaligtasan. Lord, we receive you as our Lord and Savior. Lord, you have rescued us, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. And right now, we are so thankful for this kind of love, O God, na hindi matatagpuan sa mundo. Kaya, Panginoon, kami nagtitipon at nagkakaisa ngayon to lift you high dahil sa dakila mong kabanalan, sa dakila mong katapatan. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming awit, dinggin mo ang aming pagsamba. Oh, oh. Jesus, the author and the perfecter of our faith. Ibong salilahi sa'yo ay lumalapit, nagkaisa upang sambahin ka. Sige na. Lahat ng iyong pinili at iyong pinalaya, nagkaisa upang awitan ka. Ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila, tunay na kahangahangang ngalan mo'y walang kaparan. Lahat ng kataasan, kahit may kapangyarihan, ikaw lang ay nag-iisa. Ang mga anghel sa langit at nilikha mo'y sasambit. Ika'y banal, O Diyos, purihin sa aming awit. Dinggin mo, O Diyos. Dinggin mo, O Diyos.
kapangyarihan, ikaw lang ay nag-iisa. Ang mga anghel sa langit at nilikha mo, sasabihin, ika'y banal o Diyos. Purihin sa aming awit. Tingin mo, O Diyos, at tinig. Tingin mo, O Diyos, ang tinig, pagsambay alay sa hari. Ika'y banal, O Diyos, kailanman mananatili. Ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila, tunay na kahanga-hanga-galan, mo'y walang kaparan. Lahat ng kataasan, Lahat ng kahit may kapangyarihan, kahit may kapangyarihan, ikaw lang ay nag-iisa. ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila, tunay na kahanga-hanga-galan, mo'y walang The name above every name, Jesus Lord. Lahat ng kataasan, ng kataasan, kahit may kapangyarihan, ikaw lang ay nag-iisa. Ang mga anghel sa langit at nilikha mo'y sasabihin, ika'y banal o Diyos. Purihin sa aming awit. tingin mo, O Diyos. Tingin mo, O Diyos, ang tinig, pagsambay alay sa hari. Ika'y banal, O Diyos, kailanman mananatili. Ang mga anghel sa langit, Ang mga anghel sa langit at nilikha all of your creation, give you praise, O God. ika'y banal, O Diyos. Purihin sa aming Tingin mo, O Diyos, ang aming mga tinig. tingin mo, O Diyos, ang tinig, pagsambay alay sa hari. Ika'y banal, O Diyos, kailanman mananatili. Ika'y banal, O Diyos. Ika'y banal, O Diyos, kailanman mananatili. Ika'y banal. Ika'y banal, O Diyos, kailanman mananatili. Hallelujah! Give a shout of praise unto the Lord. Hallelujah! Isigaw mo, hallelujah! We give you praise. We give you honor. We give you reverence. All praises and honor and glory belong to you, O God. Hallelujah! And everybody say, Amen. Amen. Ako po si Gina Lynn Risuelio and I'm here to share
life-giving story. Dati po, sobrang gulo ng aming buhay ng aking asawa. Lagi kaming nag-aaway at kapos sa pinansyal. Ang asawa ko po noon ay mabisyo. Halos lahat ata ng bisyo nasa kanya na. Grabing stress ko noon dahil sa problema sa buhay namin. Dahil kapos, nangungupahan po kami sa isang maliit na kwarto at nagsisiksikan sa pagtulog ng aking mga anak. Not until na-invite po kami ng aming kapitbahay na umaten ng isang life group. Dito na po kami na-connect sa life giver hanggang sa naging consistent at tuluyang nakapag-life retreat. Sa life retreat, na din namin po natutunan ang kahalagahan ng tithes, offering, at first fruits. Through giving, marami mang pinagdaanan ang aming pamilya, pero dito na bago ang aming buhay. Same year, during pandemic, ay naoperahan ang aking asawa sa kanyang gallbladder. Dahil marami po itong batong maliliit na nakita sa kanyang gallbladder. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil naging maayos at matagumpay ang kanyang operasyon. At yung bill po na inaakala namin na napakalaki ay na-accommodate ng PhilHealth at White Card. Year 2021 naman po ay nawalan ng trabaho ang aking asawa dahil nagsara ang pinapasukan niyang kumpanya. Ganun pa man, hindi kami pinabayaan ni Lord dahil nakahanap agad siya ng trabaho. Hindi pa po tapos ang pinagdaanan ng aking pamilya. Dahil noong December 21, isinugod namin sa ospital ang anak kong si Jairo dahil namimilipit siya sa sakit ng tiyan. Ang findings ng doktor ay UTI. Pero kailangan siyang i-confine. 3 days siya sa ospital. Akala namin okay na siya. Kasi 3 days na discharge na po siya sa ospital. Pero January 3, 2022, ay bumalik kami ulit sa ospital dahil in-ultrasound siya, doon nakita na namamaga pala ang kanyang appendix. Delikado daw po ito pag pumutok. Kaya agad siyang inadmit para operahan. Halos dumaan po sa bingit ng kamatayan ang aking anak dahil pinatawag ako ng doktor after siya operahan. At doon sinabi ng doktor sa akin na pumutok na nga daw ang kanyang appendix. Depende daw sa katawan ng bata kung makaka-recover pa siya, kaya ipaubaya na lang daw namin sa Diyos at ipagdasal ang kalagayan ng aking anak. Iyak ako ng iyak noon. Ang ginawa namin ng aking asawa ay puro dasal. Kasama ang aking mga pastor na si Pas Roma at si Pas Rinier. At ang aking mga kapatiran sa life group na nalangin. Pero alam niyo po, grabe si Lord. Dahil sa grasya niya, naging maayos ang recover ng aking anak. At hindi lang po yun. Yung bill sa ospital na inaakala namin hindi namin mabayaran, na-provide ni Lord lahat yun. Alam niyo din po ba, yung time na naoperahan ang aking anak, yun po yung kasagsagan na pagbibigay ng first fruit. Akala ko po hindi ako makakapagbigay ng first fruit dahil sa kondisyon ng aking anak. Pero hindi po hinayaan ni Lord yun. Ang first fruit na inilaan ko po ay hindi nabawasan at sumobra pa. Ang pledge namin sa Project Solomon ay natapos na din. All by God's grace. Alam niyo po, dahil sa aming pagbibigay, umulan ng pagpapala. Grabe si Lord pag kumilos sa mga taong nagbibigay sa kanyang kaharian. Dumating na ang pangakong hinihintay namin. Una po, nakabili po kami ng bahay sa Bulacan. Praise God. Pangalawa po, na-enroll namin si Jairo sa private school. Akala namin, hindi namin kayang paralin siya sa private school. Pero kaya pala ni Lord.
pangatlo po, binless po kami ni Lord at nakabili po kami ng motor para sa pang-service niya sa school at pagdi-disciple niya. Now po, yung pamilyang magulo dati, ngayon po ay sama-sama nang naglilingkod sa Panginoon at sa church. Ngayon po, ako po at ang aking asawa ay nasa Asher Ministry. Si Jenny Babe po ay nasa Registration Ministry. Si Jairo po ay nasa Tech Ministry at si Jacob po ay nasa Dance Ministry. Di lang po yan, mayroon na rin po kaming kanya-kanyang life group na hinahandle sa Bukawi, Bulacan. Praise God! Mga kapatid, magbigay po tayo ng maluwag sa puso at walang alinlangan. Dahil pagtapat po tayong nagbibigay sa kaharian ng Panginoon, ay pagpapalain tayo ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Di lang sa pinansyal, pati rin sa kalusugan at espiritual. I am Ginalyn Risuelio and I am life giver. Church, let's give. Tayo lahat, can we all stand? Are you happy today? Nandito ang happy. I'm so sorry po, I feel dizzy. Ako po hilo. Hindi ko alam, umiikot yung paningin ko. Chinek na nga ako ni Pastor Miko. May pulso pa ba ako? Wala. Kaya para wala akong pulso, wala akong pera. Sabi mo sa katabi mo, nahihilo ka rin ba, kapatid? Do you feel dizzy? Pag wala kang pera, nakakahilo talaga, mga kapatid. Can we raise our hands, please, before God? God, we are a family, and we are now enjoying the start of the year. We are here, Lord God, again to anticipate great things from you. You are our God. Your word created an impact, Lord God, in our life. And soon, Lord God, we will be Christ-like. We hope that there will be great cravings within as you allow us to be fed by your word. May your word be preached uncompromisingly, and may it, Father, change us. Lord, I pray that the word will pierce our hearts so that we may become the best version of Jesus in this life. So today, Lord God, be with us. We love you. We thank you. In Jesus' name, everybody say amen. Bago tayo mo po, yakapin, kamay mo yung katawi mo, sabi mo, sagot ko, merienda mo, totoo yan. Sabi ko, merienda, magkano lang naman ang merienda? Sige po, upo po tayo lahat. Today, I'll be sharing a very difficult subject entitled Fire. Ayan, fire. Sabay-sabay nga, fire. Apoy.
So dalawang sa yan apoy, amoy. So next week, amoy papag-usapan natin. But today, apoy. Apoy. Tingnan natin ang definition ng fire. Fire is the rapid oxidation of materials, typically accompanied by heat, by light, and by smoke. Sa Tagalog, ang apoy ay mabilis na oksidasyon ng mga materyales. Karaniwang sinasabayan ng init, heat, liwanag, ilaw, apoy din yan, liwanag, and smoke. Yan. So today, itong gabing ito, maahapon na ito, pag-uusapan natin po ang sa kasaysayan, sa kasaysayan ng Biblia, ang apoy. At ano ang simbolikong kahulugan nito. So we will talk about the biblical history of fire. And fire plays significant symbolical or literal roles in the Bible. And so what we will do, mag-excursion tayo going back to the scripture at tingnan natin mabuti of how the scripture will define fire. Kasi mali eh. Kasi we have the wrong notion about fire and we attribute, often we attribute fire to Satan. To Satan, di ba? Because some believe that Satan is the king of hell. Okay? The leader of hell, and which is so unbiblical. Yan. So narito ang definition, kuhain natin yung mga meaning. Kasi etymology, pag-aaralan natin yung etymology of fire. No? Ayan, in Hebrew is esh. Parang may H, no? Esh, pero S yan. Pero H yan, ang pronunciation. Yung Greek niya, the original Greek that appeared was por, di ba? Por, parang mahirap, por. Translated fire, yan. Fire, sun, lightings, yan. Okay? Ilaw, yan. Okay? Lumitaw ulit ang another Greek word, pos. Yan, pos. Where we got the word posporo. Posporo. Di ba? Posporo. Yan, light and fire. Another Greek is porosis, burning. Burning. Tapos nung ginamit ito, when it was used by Paul, the Apostle Peter in his letter to the persecuted Christians, he uses the word porosis, which means fire trial. Fire trial. Pagsubok. Hindi naman siya literal pagsubok. Or testing by fire. Yan. Another Greek word is porinos, fiery. Poroo, affected. Yan. Nung lumitaw itong word, nakagulat, nung nag-present ang Panginoon, when He presented Himself before Moses, He told Moses that, I am the God who is jealous. Jealous, seloso. Paninibugho. Yan, seloso. Ganun eh. Okay? So, ang lumitaw na Hebrew word was the word Elkanah. Elkanah. Jealous, Elkanah. But amazingly, the word Elkanah means consuming fire. Consuming fire or flame of the Lord. So, mabigat. So, mahirapan ngayon akong i-attribute siya, no? I cannot easily attribute the word fire to the devil. Yan, hindi pwede. Okay, very good. Nung January 7 ng 1020, di ba, naitala ang umpisa ng worst natural disaster in history. California was burning. Palisades, Lydia, Hearst, Eaton, Kenneth, Sunset, Santa Monica, ang mga ito ay nasusunog. Pinaka-worst is Palisades. Mas malaki ang scope. Okay? So what happened was the creation of the mega fire turned into fire of tornadoes. So panoorin nyo natin. Kumuha ko ng dalawa. I selected the best presentation and explanation of the fire, the wildfire in California. So I got these two. Nakukuha ko ng dalawa. So here is the first video. Panoorin natin ang unang-unang video. Sige ko. Fire whirls that form on your average fire, you see them for a few seconds and they're gone. And normally they don't prompt too much concern.
But the biggest ones, literally fire tornadoes, cannot be ignored. Scientists used to think they were rare, even unlikely. But as megafires become more common, that is no longer the case. 3 months before the Camp Fire, this is what happens in Redding, California. The Carr megafire spawns a deadly fire tornado that generates winds approaching 165 miles an hour. But what causes the flames to start spinning? This here is a fire world generator. It's an apparatus that allows us to study how fire worlds form and the structure of the vortex that's produced inside the world. Mark Finney says they begin with turbulent, strong winds that send a lopsided current of air into the flames. He demonstrates what happens next. You'll notice at the beginning that the flames are very disorganized, but as the inflow begins to come in a swirling fashion, the flames themselves become quite organized. The air streams in faster and faster from the bottom, fanning the flames, strengthening the whirl. The burning rate of the fuel increases by 3 to 8 times as the whirl begins to develop. The fire tornado in Redding develops after the wind starts blowing inland from the Pacific. When it collides with the fire, it creates powerful swirling winds. All the ingredients of an epic fire tornado are now in place. This was ranked as a EF3, Enhanced Fujita Scale Tornado. I believe this is the strongest documented fire-induced tornado. Temperatures reach 2,700 degrees Fahrenheit, hot enough to melt steel. It lasts for 30 minutes. We saw things like pipes wrapped around trees, flipped over cars, power lines that were broken off from 90-foot towers that were taken down. The winds to do that are extreme. Yan. So the mega fire turned into fire of tornadoes. Okay? So, the question is, what was the cause of the fire? Ano dahilan? Saan pagaling? Ayan. Kasi nung araw, pinagbibintangan nila lightning. Pero nung pinag-aralan ng authority, kasi lightning was the common source of fire. But the authority eventually ruled out na it came from a lightning. Hindi daw. Sabi niya, hindi. Hindi naman nila masabing arson, hindi rin. So what was the cause? Yan. Ang cause kasi pala is yung Pacific Ocean provides a fair amount of rain, okay, for Washington and for Oregon. Ang problema, hindi makapasok yung rain sa California kasi ang California pala is surrounded with high pressure zone. So walang rain, wala siyang rain. Matagal, wala na siyang rain. Pangalawang reason is the climate change. Possible reason is the climate change. Including ng pag-increase. Tapos climate change, tapos increase of heat, tapos there was an extended drought. So tuyo yung puno, tuyo yung mga bushes. So it created a thirsty atmosphere dun sa loob ng state. Ayan. So hindi fire season ngayon sa Southern California. Ang fire season is from May to October, fire season. Pero wala nang fire season. Sa buong taon talaga fire. Okay? Ang isa pang problema, is yung wind is coming to Santa Ana wind. Tawag doon Santa Ana winds. Perfect siya na ingredient to create a huge, devastating wildfire. Hanggang sa eventually nakita natin lahat, it created a wild of tornadoes. Tingnan natin para panoorin natin yung pangalawa. Sige, go.
Massive wildfires are currently tearing up California's west coast, and this has left thousands of buildings destroyed as well as forced tens of thousands to evacuate their homes. But what most people don't know is that these wildfires have been inevitable for years, and people are just now finding out. For example, if you look at where most of the west coast moisture comes in, you can see that Southern California lies right outside of its range. And this is because while the Pacific Ocean deposits a fair amount of rain into the states of Washington and Oregon, this rain is blocked by a high pressure zone encompassing most of Southern California during the summer months, making it generally way drier than its surrounding areas. During the wintertime, however, this zone briefly shrinks down, giving California almost all of its yearly rain in a very short time period. Now, while this means that Southern California should be having a rainy season right now, 2024 saw an abnormally dry season during the summer, and this left on the surface tons of flammable bushes and shrubbery. Coupling this with the immensely strong Santa Ana winds, and these are the perfect ingredients to create huge and devastating wildfires. Yan. So ngayon, ang speculations ng marami, yung nga, lumabas sa isang Grammy Award that the Lord was ridiculed severely by the hostess, no? Sabi doon na, yun na, because of the ridiculement against the name of God. So these things happen. So isa yun, isang theory yun. Yan. Lumarabas na bagamat nagdadanas ang California ng malaking sakuna, napansin ko na ang Diyos ay nagbibigay ng espesyal na pagmamalasakit sa bawat isa. Anuman, ang pananampalataya, yaman, kalalagayan, katangian. Ang Diyos ay nakikipag-ugnay, even though generally, nagkaroon maraming damage. Kasi general yung approach ng hangin, ng apoy. Pero mukhang per individual ang approach. So although California faced a catastrophic event, God uniquely addressed each individual regardless of faith, of wealth, of character, according to their specific circumstances and spiritual condition. So ibig sabihin, yun na yun. Ina-approach ni Lord bawat isa, kanya-kanya. Ngayon, addressing that the devil has the power to send fire, masyadong maliit ang paniniwala ng Scripture doon. Because Satan never appeared as fire. If you remember, during the confrontation of Elijah and the Baals and the prophets of Baals, hindi nga nakapagpababa ng apoy ang mga bulaang propeta. Except kay Elijah. As a matter of fact, darkness is the symbol of the kingdom of Satan and not fire. So ngayon, pag sinabi kong hindi inalaw ni Lord si Satanas yan, kay Satanas yan, sandali lang, pag-aralan natin. So this is my purpose now. Let's study the etymology of fire. Let's check the Scripture. We will go back to some Old Testament texts to see what fire is according to the kwento of the Old Testament, the story of Old Testament. So mabilis lang. Siguro 11:45 to 12 noon, tapos na tayo. 12 in the evening, tapos na tayo. Maiksi lang. Okay? Number 1, here are the symbols of fire. Number 1, God's presence. Ayan. Ibig sabihin, fire represented divine presence of God. Wala niyan si Satan. Okay? So, Exodus 3:2-3. Ayan na. There the angel of the Lord appeared to him, to Moses, in flames of fire within a bush. And Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Hindi nasusunog. Yan. So lumapit siya. So Moses thought, sabi niya, I'll go over, see this strange sight, why the bush does not burn out. Yan. So yun pala, ang nakita ni Moses was the seraphim. Sabay-sabay nga, seraphim. Seraphim is the angel of fire, which means burning ones. Aapoy. Nag-aapoy siya. Yan. So nakita niya. Kaya pala, siguro may mga 2 to 3 seraphim playing around the bush. So akala ngayon ni Moses, nasusunog yung bush. Hindi, intact yung bush. May anghel. And eventually, yung angel nagsalita, followed by the followed by the voice of God. That was heard by Moses.
Tama ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon, ang apoy ay nagsisimbolo ng presensya ng Diyos. Kaliwanagan. Nakita na natin, pause, fire, light, ilaw. Oh, yun. Okay? So, question, bakit ang gusto ni Lord mag-represent ang apoy sa kanya? Kasi ang tao attracted sa apoy. Hindi niyo napansin ang tao attracted sa apoy. Nilalapitan natin ng apoy. Subukan nyo, sunugin nyo yung bahay nyo. Magugulat ka, lahat ng tao nakatingin na gano'n. Ay, nasusunod. Nakaka-attract ang apoy. Huwag nyo subukan. Okay. Okay. So, yun na. So, unang-una, lumalabas na ang apoy ay simbolo ng Panginoon. What was the purpose of making, deciding, di ba, fire as the symbol of God? In order for us to love Him, we are attracted to fire. We love fire. It's our necessity to have fire. Lagi gusto natin yan. Kaya hindi nyo napansin hanggang ngayon, ang pinakamalaking negosyo, posporo. Lighter. Amen? Taas ka ang kamay ng may mga lighter dito? Wala nagtaas na kamay. Punin na pa. Kasi you're on fire eh. Tama? Okay. So why? To love Him. We must love God. To revere Him. Yan. Okay? So number one is God's presence. Another symbol of fire is purification. Ayan, purification. Fire symbolizes spiritual cleansing. Yan. Isaiah 6, 5-7. Hindi na ito presence, the actual presence of God through fire, but this time, purification. Isaiah 6, 5, 7, woe to me. Si Isaiah to, it was Isaiah. Di ba, telling his narrative in Isaiah 6. Sabi niya, woe to me, I cried. I am ruined. For I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips. Marumi ang dila, ang labi. And my eyes have seen the Lord. Kaya pala siya umiiyak. He saw the Lord, the Almighty. Then, eto na. One of the seraphim, angel ito, seraphim, flew to me with a live coal. May dalang uling. Nag-aapoy yung uling. Okay? In a sand, which he had taken with tongues from the altar. Kung kinuha pala, doon sa altar yung wild coal, ayan na, yun na, para saan? With it, he touched my mouth and said, see, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Anong sinabi? Anong kinonfess ni na Isaiah na kasalanan niya? Sige po. Anong kinonfess niya kasalanan? Lips, unclean lips. So nung kinuha yung apoy, nilagay sa lips niya. Sabing ganon, your guilt now is removed. Your sin, di ba, was atoned for na. Yan, inatone na. Yan. Sa makatid lumalabas na ang fire ay symbol of purification. Nililinis. Okay? Very good. Number 3, protection and light. Another symbol of the fire is protection and light. Bakit? Because fire provides light, protection to God's people. Psalm 105, verse 39. So He spread out a cloud as a covering for the people of Israel. And then He put a pillar of fire, to give light during night. So lumalabas, naglalagay si Lord ng apoy in order ma-providean ng liwanag ang bansang Israel tuwing gabi. And so the fire gives light as well as protection at night. Okay? So it's a symbol of protection, it's a symbol of light, ilaw. So alam niyo na, pag naputulan kayo ng Meralco, hingi kayo ng apoy kay Lord. Solar yun. Number 4, are you okay? Distraction and judgment. Yung tatlo maganda eh. Anong ulit yung tatlo? Unang-una, it's a symbol of God's. Pangalawa, it's a symbol of, that's right. Number 3, it's a symbol of, yan. So yan na. Yung pang-apat, ayaw nung iba. Hindi masama yan. Hindi kay Lord yan. Pang-apat can be considered as negative. But still, this is the symbol of God.
The fire is the symbol of destruction. And it is also the symbol of judgment. Yung fire ay nagre-represent ng pagkawasak. Pag nakakakita ka ng apoy, may mawawasak at may hinuhukuman. Binababaan ng verdict. Yan. 2 Peter 3:7. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment, destruction of the ungodly. Yung protection ng light, ang target ng protection of light is for us to have a sense of awe to God. Pillar of lights by night, di ba? At night, wow, babigat yun. Pero bakit pa rin symbol ito of destruction and judgment fire? For us to respect God, to honor God, and to fear God. Matakot ka sa Diyos. Ibig sabihin, heaven daw and earth are reserved for fire. So sa culmination of the age, the old heaven and the new old earth, di ba, will undergo a severe punishment by fire. Yan. Distraction pala siya. At saka judgment. May hinuhukuman. Sa bakit? Pag tinignan ko si Palisades, ang nakikita ko doon, protection ni Lord, kasi may mga na-preserve na bahay, pero pwede din pag tinignan ko si Palisades, nakikita ko is purification, ay nililinis sila. O pag nakita ko ulit, sinusunog ang Palisades, nakikita ko is the presence of God. Di ba? Siya yun eh. Andun na. Lumitaw na siya bilang apoy eh. Number 5 is punishment. Meron na tayong destruction, meron tayong judgment, meron din tayong punishment. Fire symbolizes God's wrath. Puot ng Diyos. Okay? Genesis 19:23 to 25. Si Lot naman to. Sa panahon ni Lot, inalis siya from Sodom and Gomorrah with his family. Naka-escape sila. Pero ano nangyari ngayon sa Sodom and Gomorrah? Ito na. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Then the Lord rained down burning sulfur. Burning sulfur on Sodom and Gomorrah. And from the Lord out of heavens, thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. So rito nakita natin is the final destruction of Sodom and Gomorrah because Sodom and Gomorrah was guilty of perversion. Bigat. Pinaulanan sila ng sulfur. Kaya tinanggal namin, ano araw kasi meron kami mga subjects, Sol 1, Sol 2, Sol 3, Sol 4, tinanggal namin. Mahirap pa matino? Noong araw yun, ha? Noong araw yun. Okay. So, kay atin ng Sol 4, ha? Another account, Leviticus 10, 1 to 3. Leviticus 10, 1 to 3. Aaron's son, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them, and added incense. They offered unauthorized fire. Sabay-sabay nga, unauthorized fire. Sabay-sabay nga, strange fire. So they offered a strange fire before the Lord. Contrary ito to His command. So fire came out from the presence of the Lord, okay, from the most holy place, the most holy place, lumabas yung fire and consumed the 2 persons. Sinunog yung dalawa. They died before the Lord. Kasi mali yung in-offer nilang mali ang in-offer nilang apoy. It was a strange fire. Maling apoy, maling procedure, nagresulta to maling apoy. So question, anak to ni Aaron. Ano sasabihin ni Aaron? Can we go to verse 3? So Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke of when he said, among those who approach me,
Sino man that will approach me, I'll prove holy. In the sight of all the people, I'll be honored. And so ang sagot ni Aaron, wala. Aaron remained silent. Ang tawag dito is the sin of contempt. Sabay-sabay nga, sin of contempt. Pagbabaliwala ng kabanalan ng Diyos. Patay sila. So again, ano ang symbol ulit ng fire? It's a symbol of punishment. Tama ba yan? Okay, last symbol of fire is refiner. Gusto ko to pag-uusapan natin ngayon, refiner. Paglilinis, refine, to refine. Yan. Okay? Yan na. 1 Peter 1:7 ang text natin, this have come to the proven genuineness of faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, honor when Jesus Christ is revealed. And so, ang symbol ng apoy is refiner. Refiner. Which means linisin. Sabay-sabay nga, linisin. Linisin. Okay. Linisin, remove. Yan. PowerPoint, please. Yan. Linisin, remove unwanted harmful substance. So, nire-refine mo, di ba? Refinery. Nire-refine mo ang isang bagay, di ba? To remove, ayan, unwanted and harmful substance. Kung may chemical substance na nalagay dun sa pagkain, daan ko sa refinery, tanggalin niya yung lason. Pwede yun. Ganun yun. Anything. Okay? Number 2, pagsasaayos. Ibig sabihin, to improve adjustment, to enhance the quality of the materials. So, ang ginagawa natin, inaayos, ini-improve, ina-adjust, ini-enhance ang quality. That is the word refiner. So, ang trabaho ng apoy, i-improve ang isang particular na metal o i-enhance ang quality ng ginto. Apoy, ano ibig sabihin nun? Refiner, pagbuti. To make something more precise, detailed, or excellence. Tama ba? Yun yun. Okay. Ibig sabihin, the trials and the challenges faced by believers serve as to refine, to improve our faith, leading for the glorification of the Lord. So, ibig sabihin, ang mga ito ay ginagamit. So, ngayon, ang gagawin natin, pag-aralan natin mabuti, ang purpose ng fire, di ba, na ginamit ng 1 Peter, at alamin natin ang meaning. So, narito ang meaning. Okay, unang-una, the purpose of the fire, according to Peter, sabi niya ganun, is to test and to prove the genuineness of faith. Verse 7, tingnan natin verse 7. Sabi niya, this have come so that the proven genuineness of your faith. Ibig sabihin, ang trabaho ng fire, ipakita talaga na tunay, the word is dalisay, refined, idalisay, to prove the genuineness of your faith. Ibig sabihin, meron ka na isang merchandise o important object na nasa iyo that needs, di ba, to be refined. And what is that? Ay, yung faith mo. Yung faith mo. Idadaan sa proseso kasi palalabasin ang ganda at kinang ng pananampalataya. Sino ang gagamitin? Eh di apoy. Tama po ba? Tama ba? Sa bakit? Pag tinignan ko ang Palisades, ang nakikita ko ay nire-refine yung kanilang pananampalataya. Number 2, value of faith. Yung kahalagaan ng pananampalataya. Kasi yung palang faith natin is greater worth than gold. So meron kang isang bagay na greater worth than gold. Yung gold reserve ng Amerika, meron ka na mas valuable pa doon. At yun na yung iyong pananampalataya. Letter B, the greater worth than gold, which perishes even though refined by fire. So sinasabi ni Peter dito, meron kang mas matindi sa ginto. Kung yung ginto,
sinasalang dinadalisay ng apoy, you have inside of you called faith that needs to be refined. Yan. So, ibig sabihin, yung faith natin ay tinetest. So, God tests faith to prove its genuineness. Ang i-exam naman niya yung faith mo eh. And God tests faith to prove its genuineness, to prove its original value that will become wealth. Nagiging kasaganahan at kayamanan ang isang valuable na faith, lalo na kung dinaan sa apoy. That's the value of your faith. Yan dito ang sinusubukan ng faith. Pakita sa kamay. Subok pa more. Maraming pagsubok. Next. Siyempre, may value yung faith mo eh. Greater than gold eh. And so there will be a refining process for the fire. Ibig sabihin, siyempre, idadaan sa paglilinis yung iyong pananampalataya katulad ng ginto. Ayan o, 7C. Basahin natin. Which perishes even though refined by fire. Sabi niya rito, yun daw ginto nga eh, dumadaan sa process eh, at minsan napeperish, napapahamak. What more ang faith? Tama ba? Sa makatid, sino mang tao o institusyon na hindi ginagalang ang pananampalataya, na siyang pinakamatinding inheritance meron siya sa kanyang buhay, then susubukin pa rin yung kawalan niya ng pananampalataya para pag napakita sa kanya na walang value yung unbelief niya, babalik siya ulit sa faith or babalik siya sa faith para malaman niyang napakahalaga ng pananampalataya. So pag tinignan ko si Palisades tsaka California, the wildfire represents the process of refinery. Jawab ba kayo? Ayan, tama ba? Ayan. So the question na ngayon, lumalabas that faith is more valuable than material wealth. Faith will be refined through trials. Pwede gumamit si Lord ng literal fire or spiritual fire. And last but not the least, what is the ultimate goal of the fire? Ang galing ni Peter. Ang sabi ni Peter, it will result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So what was the ultimate intention and goal? Sa ikapupuri ng Panginoon at ikaluluwalhati ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama ba yan? So, let God refine your faith so that He may refine your heart and soul. So, ibig sabihin, during refinery, process of refinery, ibig sabihin, wini-welcome mo ngayon yung fire of discipline. Kasi yung fire of discipline produces growth and hope. Tama ba? Pangatlo, ini-strengthen ka nung faith. Yung trials, ini-enhance yung faith. Yung faith, ini-enhance ka at pinalalakas ka. Kasi ang target ng trials is faith, not the body. Nagkasakit ako, binabanatan ni Lord ang body ko, binabanatan ni Satanas ang body ko. No, ang binabanatan niya hindi body, yung faith. Kasi yung faith ang nagpapagaling eh. Tama po ba? So, ang trabaho ngayon ng refinery sa pamamagitan ng apoy is to remove all our impurities. Masama ang ugali eh. Isaiah, masama ang bibig. So, he touches the lips through the coal, di ba? The coal. Okay? So, yun na. Nawala na. Okay? So, remove our impurities. Ano pa? To purify our intentions. Not only to purify our intentions, but also to ignite the passion within us. Kaya pag may apoy ka, nagiging passionate ka. Tama po ba? Nagiging passionate ka, yung fervor na re-revitalize in order tumuloy ka sa Panginoon. Dahil alam mo, ang ganda ng ginagawa ni Lord sa pamamagitan ng testing ng ating pananampalataya. Ano pa ang trabaho ng refinery, ng faith, ng through fire?
so that the Lord may easily remove our pride, our cruelty sometimes, yung magiging conceited natin, yung ating mga ina-harbor na mga resentment and rebellion. So ang target ngayon ng apoy, tanggalin si pride. Inaalis niya yung self-indulgences. Inaalis yung purity of thoughts. Di ba, pinupurify yung thoughts. Inaalis ang impure thoughts, impure words, tsaka impure action. So we thank God for the fire. Nagpapasalamat ka ngayon sa apoy. Tama po ba? Lumalabas galinto. Even if a house on the palisade stands untouched, dami, nasunog lahat, sa kanya untouched, amidst destruction, God now deals with its owner according to His sovereign will and purpose. Hindi dahil sa holy siya. Hindi. Yun ang dealing ni Lord, preservation of that house. Hindi ko alam kung anong dealing nila ni Lord. But, if a celebrity's home reduced to ashes, God still approaches them uniquely, revealing that they need na a Savior in their life. Tagalogin ko. Kahit na ang isang bahay sa palisades ay nakatayo habang ang kanyang paligid ay baksak at abo, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa may-ari nito upang tuparin ang kaloobang gusto niya doon sa tao. I cannot deny the fact that there was a resident in Palisades na yung kanyang bahay nakatayo at nakita niya how God worked miraculously. It was untouched, hindi na dilaan. Pwede ko ba sabihin na, ayoko magsalita na nireserve yung bahay ko kasi baka may masaktan ng mga nasunugan. Individual ang approach ni Lord eh. Even though general yung approach ng parusa, pero may individual na approaches ang Panginoon. Depende doon sa tao. Ibig sabihin, kahit ang isang bahay sa palisades ay nakatayo habang ang paligid ay baksak, abo, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa may-ari sa kanyang sariling kalooban at layunin. At kung ang bahay ng isang kilalang tao ay nasunog, ang Diyos din ay nagbibigay ng kakaibang pagtugon. Nagpapakita na yung tao na yun, panahon na para siya ay bumalik sa tagapagligtas at ibalik ang puso niya sa Panginoon. So the lesson is, the Lord gives. Sundan nyo nga, the Lord gives. Hindi, sundan nyo nga eh. The Lord, oo nga, ano nga? Take it away. Sabay-sabay. The Lord gives, the Lord, amen. That's the first message. Si Lord nagbigay, siya rin ang kukuha. Pangalawa, di ba? The world is passing away. Ang mundo ay palaus na, mawawala ang lahat ng tinatangkilik ng tao. Walang permanente. Sabi ng isang Bisaya, walang permanente. Wala na, walang permanente. Lahat ng bagay nawawala. Pag ninakawan mo ng papuri ang Panginoon, babalikan ka niya sa paraang matututo ka para ibalik mo sa Diyos ang papuri. Amen? The Lord gives it. The Lord take it away. Tama po ba yun? Ngayon, as I close, purihin ng Panginoon Diyos. So, paano ngayon? Sige, balikan natin. How do we understand what happened in Palisades? Paano natin iintindihin? Una, may purpose eh. Ay, may purpose si Lord. Pangalawa, ay, may value yung faith eh. Pangatlo, ay, nire-refine nung apoy yung kanilang buhay eh. And last, God wants for Him to be glorified. For the people in California to know that God is sovereign in everything. Sa lahat ng bagay, nakikipag-deal si Lord according sa kanyang soberanidad. Kaya dapat kay Lord ka lang magsusulit.
At kapag nakakita ka ng apoy, whether matakot ka o gumalang ka o magkaroon ng sense of awe at upang malaman mo na in a snap of a finger, He can easily take what was given to you before. Can I hear an amen? Kaya lang malikot ang isip ko eh. Alam niyo po ba, noong 1976 ay gumawa ng kanta ang Eagles. Ang Eagles. Ang title ng kanta is Hotel California. Are you familiar with Hotel California? Oo, alam ko yan. Gusto ko yung kanta na yan. Gusto niyo mong kantahin natin? Hindi na, okay. Mahaba eh. Kinrate ito, sumulat si Glenn Lewis, Don Wilder, Donald U. Henley. At according to Henley, sabi niya ganon, our interpretation, di ba, sabi niya, Hotel California raw has a deeper interpretation, and our interpretation is about the high life happening in LA, in Los Angeles. America, LA. What is happening daw in LA probably is the representation. LA represents the whole America. So it's not really California. It's about America. So it is about the dark underbelly of the American dream. Lahat wanted to go fulfill their American dream. Wow, America, wow. Go to California. Amoy marijuana. Sarap doon. Pwede yan, di ba? Ganyan tayo. Okay. Pero in fairness, napakaganda talaga ng LA. Napakaganda ng California. Sa June, andun ako sa San Jose, California. I will be ministering. I will be going to some of our members, and I hope that I will bringing a good news that sana maka-open tayo ng church in California. Nakakalungkot, bago ko makita yung ganda ng Palisades, nasunog na. Wala na pala ako makikita rito. Tama ba? Okay, so bakit it's about America? It's about the dark underbelly. It's about excesses. Hotel California is about the glamour of life happening and experiencing in LA. Pero it's also about narcissism, egotism. It is also about music. Narito lyrics, tira nyo. As a matter of fact, yung lyrics nag-explain of what will happen in the near future. The danger of being, di ba, hooked by self-indulgences. Nakalagay. Nakakatakot kasi yung meaning, creepy. Nakakatakot. Narito ang lyrics, oh. Okay ba kayo? Okay pa. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy, my sight grew dim. I had stopped for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven. This could be hell. Then she lit up a candle. She showed me the way. There was a voice down the corridor. I thought I heard them say the chorus, "Welcome to the Hotel California." Such a lovely place. Such a lovely place. Plenty of room, opportunity in Hotel California. Any time of the year. Next po. Ayan. You can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes-Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. And how they dance in the courtyard, sweet summer, sweet. Some dance to remember, some dance to forget. So I called the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still, those voices are calling from far away, wake you up in the middle of the night just to hear them say, second chorus, "Welcome to the Hotel California." Such a lovely place, such a lovely place. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring you alibis.
mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice, and she said, ito yung creepy. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chamber, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they cannot kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. May sumagot, relax, said the nightman. We are programmed to receive. You can check out anytime you like. Sabay-sabay nga. But you cannot. You can never leave. That is the danger of self-indulgences, of pride. Kasi kami ay probinsya, hindi probinsya, the state of the rich and famous Hollywood. Tayo Halloween eh. Sila Hollywood. Nice faces, pleasant faces. Ganda ng mga talents. Ang LA ay pinuno ng mga talento, best na mga singers, richest singers in the world. Hollywood stars, actors, and actresses. Pinakamagagaling na directors. Lahat ng pinakamagagandang films na na-produce, balik doon. At hindi na makakaalis ang tao sa prestige meron nito. Ang iba ay intoxicated na sa mundo ng kamunduhan. Dahil alam nila, wala ng Diyos sa lugar na ito. Ang Diyos ay ako dahil successful ako. Anong sagot ni Lord? The message is clearly given. The praise and glory must be given only to one person, who is God. Are you still with me? Are you still with me? May Tagalog ako, gusto nyo bigay ko sa inyo. 5 pesos lang. Andito, tinagalog ko, okay? Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya ngayon, finally, sino si Apoy? This is my answer. Hebrews 12:29. May tao pala rito sa likod. Sabi rito, for our God is not the devil, God is a consuming fire. So decide today. Magdidesisyon ka ngayon. How do you desire God's fiery presence in your life? For purification? For discipline? For protection? For refinement? Sana. Yes. Tama ba? So how do you want God to approach you? Through fire. Would you prepare God's fire to bring you judgment? To declare you guilty? To condemn you? To express His wrath toward you? Ikaw magdidesisyon kung anong apoy gusto mo sa Diyos. Whether yung apoy ni Lord is for the, di ba? To show the value of your faith, which is greater worth than gold, ikaw magdidesisyon ngayon. Paano ko haharapin, tatanggapin ang apoy ng Diyos? Tatanggapin ko ba ito dahil sa hamon na ako'y maging malinis mula sa maruming environment, sa isang napakayabang na environment, sa isang environment na ang bida ako, ang Diyos ako ang may pera, ako ang pinakamaganda, ako ang star, lahat ng camera focuses on me? So anong gagawin ng Panginoon? Aapuyin ko yan, tingnan ko mananatili ang anumang tinatangkili ko. Today, decide today. Whether God will be using His fire for your growth and for your holiness. Sa akin, yun ang gawin mo. Kasi you know why? Because God is a consuming fire. Anything that replaces God in your heart will be put in a test. Ilalagay ni Lord sa pagsubok at magugulat ka na ang kinuha mo ay mali. Ang isa lang ang mananatili, ang apoy, at yan ay ang Panginoon. So I want all of you to stand. Give the best clap offering to our God. Aawit tayo ng isang awit, tama? Taas mo ngayong kamay.
Gusto ko ngayon, itaas mo ang kamay mo dahil you love God, you revere God. Gusto ko itaas mo ang kamay mo because you respect God. Let there be a sense of awe this afternoon. Hayaan mo na mapuno ka ng takot, paggalang sa Diyos sapagkat siya'y apoy na nakatutupok. Pero sa iyo, hindi. He wants your faith to be enhanced, to be cleansed, to be purified. Everybody, sabay-sabay tayo lahat. Purihin ng Panginoon. My heart's one desire Used to be holy, set apart for you, Lord. I used to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. I choose to be Holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Taas ang kamay, nakapikit ang mata. Dinidil ka ngayon ni Lord sa iyo. Dumadaan ka sa apoy. Malakas. Ang intensity ng apoy mo, malakas. Ito ay bunga galing sa nakaraang apoy ng 2024. Nandyan pa rin sa iyo. Pero ang purpose ni Lord that through that fire, that your maturity will come out. Gusto niya lumabas ang maturity. Gusto niya the sin will be removed. Kasi may sin na gusto niya na mawala. God knew that there is a sin inside of you that needs to be removed. And it will be removed today. Kasi gusto niya na yung apoy na yun ang siyang magtanggal ng mga unnecessary sa atin. Which ginagawa niya ngayon sa iyo. Today may apoy si Lord sa iyo, but it is the fire of purification. It is the fire of maturity. It is the fire of commitment, of love, of loyalty to God. It is the fire of humility, not pride. Hindi abrasiveness. Hindi cruelty. Hindi rudeness. But the fire of humility. Bombahin ka ng apoy ng pagpapakumbaba upang tuluyang lumabas. Hindi lalabas si Christ sa iyo. Unless you remove that sin and I'll remove that pride. Gusto niyang alisin. And I have a good news. Today, it will be removed so that you will be sanctified, made holy and blameless before God. Ganyan ang Diyos. Gumagalaw siya. Lord, bunutin ang kasalanan sa amin. Bunutin yung mali. Bunutin ang hindi tumpak, hindi ayon, hindi precise. Alisin mo yung dirt, bacteria ng aming buhay. Alisin mo yung mga chemical na naidagdag, mga toxin na mali sa amin. As we allow the fire of God to move over our life. Lord, hayaan mo magpasalamat kami. Hayaan mo maging willing kami. Hindi kami lumaban sa proseso mo. Katayaan mo na magka-come out yung pinaka-best kung ano ang purpose at will mo sa aming mga buhay. Lord, rebuke pride inside our hearts. And slowly, Lord God, remove it. Hindi siya part ng aming buhay.
At dalangin ko na bayuhin mo ng pagpapakumbaba, ng holiness ang bawat puso until makita si Kristo sa amin. Bombard us with the fire of humility so that Jesus may be seen in our life. Lord, may kinikilos ka, may ginagawa ka, at patungo kami sa purification. Makakakita kami ng apoy ng presence mo sa loob ng kwarto namin. Magpaparamdam ka. Iinitin mo ulit ang mga nanlalamig naming mga buhay. And eventually, you will be glorified. Truly and holy. In Jesus' name, and everybody say amen. Simple prayer, pero mababago ka. Sabi mo sa katabi mo, love you bro, love you sister.